gabi ating patuloy na hihingi ang awa ng Diyos para sa ating kapatid na si Nanay Narcisa, ang nickname Narcisa. At ang misa din ito ay para sa kanyang buong pamilya. Naririto lahat. Nandito niyang pamilya at mga kakilalang kaibigan. Kaya mga kapatid, sa kaibigan po, ialay natin ang ating misang ito sa atin din pong personal na intensyon at mga panalangin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa pag-awit natin ng awitin ng Mahal na Ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Simulan po natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kahinaan sa panahon na maraming katanungan sa ating isip, puso at kaluluwa, lalong-lalo na sa pagharap natin sa realidad ng kamatayan, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na misa. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Nanay Narcisa na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po para sa mga pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata, di ng sino mang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salawin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naaalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla,
ako'y dumalangin na taas ang kamay. Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umuumagay ipaggugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinilang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinagdama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa iyo, Pagkatapos isinama ni Jesus ang mga alagad sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos, sila ay nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. pupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa huling gabi, ano po, tawag doon sa Iloilo ay huling damay. Ano po, sa Iloilo. Kaya napakaganda po na unang-una ay tayo ay nagkakatipon-tipon. Marahil tayo ay isang pamilya o mga kakilala, mga kaibigan. At buhay na buhay pa rin ang ating simbang gabi. Kasi minsan natin gabi, no? Opo. So, tayo pa rin ngayon ay nasa kapanahunan ng Adbyento. Tayo ay nagtitipon dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. At ang pag-ibig na iyon ay dadaloy sa ating pakikiisa sa pamilya ni Nanay Narsing. Sa mga nasa labas, bakit kayo nandito?
Father, nandito kami kay libre pansit mamaya. Saka ano, may hapunan. Wala na. Ano ba hapunan? Tilapia. Pero alam ko na nandito kayo dahil mayroong sa inyong isip at puso ay bahagi kayo ng pamilya. Marahil mga kapitbahay, mga kilala kaibigan, bahagi kayo ng naging buhay pagsasaksi ni Nanay Narsing. Ano kaya ang mensahe nito para sa ating lahat na tayo din ngayon ay nagdiriwang ng malapit ng pagsilang ng Panginoon. Alam ninyo mga kapatid, si Sir Kokong, si Ma'am, ay matagal ko nang naging kakilala. No? Noong ako ay nasa Manila or sa area ng Molino, Pag-asa. Silang pamilya ay talagang gumagawa din ng paraan. Hindi man sila perfect, no? Pamilya nila, pero gumagawa sila ng paraan para makatulong din sa iba. At hanggang ngayon ay matagal-tagal na rin ang aming pagsasama at pagkakaibigan. Kaya nung malaman ko nga na yung may namatay sa kanila, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na narito ngayon para magdiwang ng misa. Pasasalamat din po sa pagkakaibigan at makikisa sa pamilya. Malayo-layo din po ako at sinasayin po ako sa Redemptorist Our Mother Perpetual Health sa Lipa, Batangas. Ano po? So mga 1.5 hours. Pero habang nag-drive ako ay pinaghingilayan ko ang pagkakaibigan namin ni Ma'am Charlie at ni Sir Kokong at sa kanyang pamilya at hindi ito ibig ko sabihin ay malayo na po ang narating ng aming pagkakilala at pagkakaibigan. Kaya nakikiisa po ako mga ate at kuya sa inyong buong pamilya at makakaasa po kayo sa aking dasal at misa araw-araw, lalong-lalo na po ang unang siyam na araw misa para po kay Nanay. Mga kapatid, ang mensahe po ng ating pagdiriwang ngayon ay napakahalaga din para sa ating lahat. Una po, ang edad po ni Nanay Narsing, umabot po siya ng 100. Wow! No? Kaya alam niyo po ba sa kultura ng Hudyo, no? Pag ikaw ay nakaabot ng 100 o lagpas ng 80, 90, no? Nakatungtong ka sa ganoong edad, ibig sabihin nun ay pinagpapala ka ni Yahweh. Meaning blessed na blessed ka po talaga ng Panginoon pag lumagpas ka pa sa ganyang edad. Dahil sa pag-aaral po sa modernong panahon, ang mga babae po ay sa ating panahon ngayon ay lalagpas na lamang po ng 70. Pag lalaki po, ilan kaya? Mayroong tawad. Hindi po. 50 lang po ang lalaki. Opo, 50-60. No? Kaya sa konteksto po at kalagayan ni Nanay Narsing, lagpas na po siya sa 90 at naka 100 na po siya. Ibig sabihin nun ay pinagpapala siya ng Panginoon. No? Blessed na blessed siya. Kaya siguro sa kanyang pamilya, ilan po ang naging anak ni Nanay? Sa 5. Nandito po lahat. Ano pa? Yung 3, naghihintay na. Opo, sige po. So, ibig sabihin po nun ay ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na kanyang ibinubuhos sa pamilya ni Nanay Narsing, no? Sapagkat ito po ang layunin ng Panginoon na ang kamatayan ay hindi naman po iigil upang ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya sa mga anak na natitira ni Nanay Narsing at sa kanyang mga apo. May mga apo na po siya, no? So, ibig sabihin yan ay marami na mayroon namang sasalo sa pamilya ni Nanay Narsing, no? Ang kanyang mga next generation at mga apo. At ang hamon din ng ating pagdiriwang ngayon ay nawa, tingnan din natin ito sa perspektibo ng ating pananampalataya. Father, ang hirap po kasi i-explain ng kamatayan. Bakit kailangang mamatay ang tao? Nakakatakot po yun, Father, no? At saka,
Ano po ba ang misteryo ng kamatayan? Pag tinignan po natin ang kamatayan, mga kapatid, hindi sa perspektibo ng pananampalataya, matatakot po tayo. Pero pag tinignan po natin ang kamatayan sa perspektibo ng pagsunod natin sa Diyos, tayo ay maghihintay na mayroong galak at may kapayapaan at kasiglahan sa ating puso. Bakit ko po sinabi? Tingnan po natin ang naging buhay pagsasaksi ng ating Panginoon. Tamang-tama na tayo ay nasa ika-5 ba o 6 na siguro gabi, no? Malapit na panganakan. Tingnan po natin ang naging kwento ng buhay ng Panginoon para maintindihan po natin ang misteryo ng kamatayan. No? Si Jesus na ating Panginoon, siya ay makapangyarihan sa lahat. No? Ngunit pinili niya ang isang sabsaban. Pinili niya ang mababa at hindi din matawag na magandang lugar nung siya ay pinanganak. Anong ibig sabihin nun? Ang kapanganakan ng Diyos ay ang kanyang pagbibigay ng sarili. Meaning, kailangan ipanganak upang magkaroon ng liwanag at buhay. So tayong lahat, si Nanay Narsing, ay ipinanganak. Ano po birthday ni Nanay ate? March 18. So yung pinanganak si Nanay, binigyan siya ng liwanag at buhay ng Diyos. Tama po? Tayo din ay nung ipinanganak tayo, binigyan din tayo ng Diyos ng buhay at liwanag. No? And then, pagkatapos na ipinanganak ang Panginoon, sabi nga ng isang sikat na theologian na si St. Augustine, ang purpose ng kapanganakan ng Diyos ay ang anak ng Panginoon. No? Ang si Jesus na anak ng Panginoon ay naging tao upang ang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. So ibig sabihin po nun, ang Panginoon ay pinanganak para tayo ay kanyang maging mga anak din at mga kapatid, no? Para nag-iisa po siya sa atin, no? Kaya pag mayroong ipinapanganak, nakikiisa po ang Diyos sa taong iyon, ano? And then syempre, nung siya ay ipanganak na, ang taong iyon ay hindi naman po mananatiling bata. Mananatili po bang bata yung ipinanganak? No? Syempre, yun ay lalaki, no? Lalaki. At siya ay yung tinatawag na yayakap sa kanyang misyon. Si Nanay Narsing, lumaki, niyakap ang kanyang misyon na ano? Na siya ay mayroong pamilya. Yun po ang kanyang misyon sa buhay. Pamilya, at mayroon siyang 5 anak, tama? At yung kanyang 5 anak ay nagkaroon din ng pamilya. Pero ito ay galing sa kanya at galing kay tatay at biyaya ito ng Diyos. Ibig sabihin nun, niyakap niya ang kanyang misyon kahit hindi po siya perfect. Opo? Niyakap niya ang kanyang misyon. Tinitingnan lang natin, binabalikan natin para maintindihan po natin ang paglalakbay ng ating buhay. Si Jesus din, naging ninyo lang ba si Jesus na maliit? Hindi po. Lumaki po ang Panginoon at niyakap niya ang kanyang misyon. Ano po ang kanyang misyon? Sabi ng Panginoon, ang kanyang misyon ay tuparin ang kagustuhan ng Ama. At ano yun? Ang kagustuhan ng Ama ay iligtas ang tao. Yun yung naging misyon ng Diyos. Opo? Kaya tayo, na naririto ngayon, tinatanong din tayo, ano kaya ang maaari pa nating misyon sa buhay? Sa iyo, anong pangalan mo? Josel, ano ang iyong misyon pa kayang magawa sa iyong pamilya? You see? Ibig sabihin yan, binigyan ka ng Diyos nung ikay pinanganak, ikay lumaki, at ngayon ay mayroon kang misyon.
Yun ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos na misyon na maging manggagamot o doktor. At iyon ang iyong yayakapin hanggang sa huli mong hininga. So ibig sabihin nun mga kapatid, naririto tayo ngayon dahil mayroon tayong misyon na dapat gampanan. Ano po? And then syempre, pag ginampanan na natin ang ating misyon ng mabuti, tayo ay nakakabit doon sa naging halimbawa ng Diyos. Ako ba, nanay, lumaki po siya, nag-mission din po siya at the age of 33, 30, 33, 31, 32, 33, at ginampanan niya po yun ng mabuti at ibinigay niya ang kanyang sarili. So din yun po din ang hamon sa atin na naririto ngayon. Ibibigay natin din ang ating sarili sa misyon na pinagkaloob sa atin ng Diyos at alam natin, yun din po ang ibinigay na halimbawa sa atin ni Nanay Narsing, di po ba? Kasi kung nakaabot po siya ng 100, ibig sabihin, ginampanan po niya ng tunay ang kanyang misyon at binless pa siya ng Panginoon na makaedad sa ganoon. Pero syempre, pagdating ng panahon, nayakap na natin ating misyon, darating ang panahon na tayo ba ay magbi-mission forever? Hindi. Darating ang panahon ng takip silim. Ibig sabihin nun ay tayo ay nagmula sa Diyos, tayo ay babalik sa Kanya sa misteryo ng kamatayan. O, sino po ba dito mabubuhay forever? Taas sa kamay. Kung may mabubuhay po dito, susunod na po ako sa Kanya. Lahat tayo ay mamamatay. Pero si Jesucristo din ay namatay. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, tama ko? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, namatay ang Diyos upang ikaw ay mabuhay. Sige nga po. Kaya huwag kang matakot kung tayo ay haharap sa kamatayan. Kasi sinasabi ng Panginoon, no, sa kamatayan hindi tatapos ang lahat. After po niyang mamatay sa krus, after po niyang inilibing, ano po ba ang nangyari? Oh, very good, no? Yan yung craving ng focus. Nabuhay namang muli. So, ibig sabihin nun, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ang kamatayan ay kailangan upang tayo ay mabuhay muli kasama ang Diyos. Kaya, ito din po ang mangyayari kay Nanay Narsing. Siya ay pinanganak, niyakap ang misyon, dumating sa takip silim at siya ay bumalik sa Diyos at namatay at siya ay mabubuhay kasama ng Panginoon. At tayo na nananampalataya sa Diyos, ito din po ang mangyayari sa ating lahat. Kaya ano po ang hamon ng kwento ng buhay ni Jesus at buhay ni Narsing at buhay natin? Ibig sabihin nun, habang tayo ay nabubuhay, tayo ay may mga dapat pang gawing misyon sa buhay. At kung ano yung misyon na yun, kayo lamang ang makakasagot. Pag ginampanan ninyo ng mabuti ang inyong misyon, mabubuhay ang Diyos sa inyong isipan, puso at kaluluwa. Pag hindi na ninyo ginampanan ang inyong misyon na mabuti, ay mamamatay tayo na tuluyan. Kaya ito po ang ating ipanalangin sa misang ito, na nawa wag po tayong una matakot sa kamatayan. Pangalawa, magkaroon pa tayo ng malalim na pananampalataya upang tayo ay mayakap pa ng Diyos. At pangatlo, nawa hanggat kaya natin na tayo ay nabubuhay, huwag tayong patamad-tamad, kundi gagawin natin ang ating best para tuloy-tuloy pa nating yakapin ang ating misyon, kung ano man po iyon na panawagan sa atin ng Diyos. At isa po sa ating misyon ay atin din pong ipasa ang ating pag-ibig, pagpapatawad, pananampalataya sa mga next generation. Ano po? Kailangan po mapasa natin yun eh. Yung kabanalan, yung kabutihan, yung pagtulong,
Yung nananalig sa Diyos, yung nagdadasal, nagsisimba, gumagawa ng mabuti, kailangan po natin yung ipasa sa mga next generation. Kaya sa naririto ngayon, tayo ay nagpapasalamat sa bawat isa sapagkat tayo ay tinipon ng Diyos upang paalalahanan na tayo ay pinanganak, yayakap sa misyon, darating ang takip silip, pamamatay, ngunit mabubuhay kasama niya at tayo ay pagtuloy-tuloy pa sa ating misyon na iniwan sa atin ng Panginoon. Ito po ang ating dasal sa tulong din ng panalangin ng ating mahal na ina ng laging sa lolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig sa Diyos nang may Diyos amang makapangyarihan, binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang atin pong itutugon mga kapatid, amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Tugon po. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Noong binyagan ang ating kapatid na si Nanay Narsing, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalang hati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Sa katahimikan pa po, alay pa natin sa Diyos ang iba nating pasasalamat, personal na intensyon at panalangin para po sa ating lahat. Lalong-lalo na rin po sa lahat ng pamilya ni Nanay Narsing na sila po ay balutin ng Diyos ng kanyang yakap at biyaya upang kanilang malagpasan ang pagpanaw ng kanilang lola, kanilang ina. Ipanalangin po natin sa Panginoon, amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalingay, pagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Umupo po na. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito ay magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kapuri-puri ka o matapal ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha ng sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito ay magbigay sa amin ng iyong espiritu.
Umupo na lang po tayo. No? Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain na iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa aming paghahain ngayon para kay Nanay Narsing, niluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak na siyang lilitis na may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang pamamalasakit sa pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayay lilipas. Di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ay aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo, bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa at kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na pa rin ito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa lahat. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Yan inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Rinaldo na aming Obispo, at anang kaparian, Brother Madre, mga laiko na tinipon mo ngayon dito sa iyong tahanan upang bigyan papuri ang naging buhay pagsasaksi ni Nanay Narsing. Alalahanin mo rin po si Nanay Narsing, si Juan, Chidoro, Onya, na tinawag mo mula sa daigdig na ito, yung sila'y binagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Mga kapatid, sa katahimikan po, isama din po natin ang iba pa nating pamilya, kilala, kaibigan na namatay na.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong maging dapatin kaming lahat na